Um, Ayan. So, kita na po. Oh, ayan. So, unang-una po, magpakilala po muna ako. Thank you so much po, Mentor Mark. My name is Normeline Villaroman Hauck. So, mga mens, Hauck po yung pronunciation, hindi po Hawk. Tatama ko lang po. Hauck po siya. Pahagod po siya na Hauck. So, Normeline Villaroman Hauck po. Ayan. So, ako po ay isang full-time caregiver. uh, since 2008. Ayan, yan na po ang naging career ko simula nang dumating ako dito sa US noong 2008. Hindi na po yan nabago. So paminsan-minsan nag-house cleaning pero in-stop ko na po, hindi na kaya ng powers ko po yung pag-house cleaning. And then recently po, ano po ako, online live seller po ako. Nagtitinda po ako ng kung anik-anik po sa online. Ayan. And then, dyan ko po nakilala si Mentor Ed, ang aking angel mentor, na nag-a-ads po ng Barley. Kaya po tayo napasok sa IM Worldwide na ginagawa po nating part-time pero full-time by heart po tayo. Ayan. So, tingnan nyo po, caregiver ako, nagla-live selling ako, and part-time kong ginagawa yung business. Bakit po ba? Kasi po, dahil po may pangarap. So siguro po, patay po niya po kung sino po yung may mga pangarap at malalaking pangarap. Malalaking pangarap. Ayan, si Mentor Wilma, si Mentor Mark, Mentor Desa, thank you so much po sa mga nagpa-participate. So lahat po tayo may pangarap. Okay? Pero sabi nga po, lakihan na natin yung pangarap natin. Yung po bang nakakatakot na pangarap? Kasi po, sabi po, pag hindi nakakatakot yung pangarap natin, siguro po sobrang liit ng pangarap natin. So kailangan po pag nangarap tayo, pag nag-dream tayo, yung talagang malaki, yung natatakot talaga tayo na doon sa pangarap natin. Kasi po, sabi nga po, pag may dream ka, may goal ka. So pag may goal ka, may direksyon yung buhay mo. Kasi po, pag wala tayong direksyon, wala tayong goal, wala tayong malakpak. So, lakihan po natin yung pangarap natin. What if isa po dyan yung magiging bahay nyo pagdating ng panahon? Hindi po ba? Sobrang nakakalula. Nakakatakot. Alam niyo po ba, nung mid-20s ako, gumawa ako ng floor plan ng pangarap kong bahay. Yung pong itaas ng bahay ko, may 10 kwarto, lahat may banyo. Yung master's bedroom, may walk-in closet. Tapos po, may tub, syempre. Tapos may malaking-malaking terrace po siya sa labas. Tapos sa ilalim ng terrace, nandun po yung 3-car garage. Pag pumasok po kayo sa loob from the car garage, may recreational room po doon. Meron doon dalawang bowling lane, may billiard table, may dance floor, merong liquor bar, may mga dartboards ganyan. Tapos merong mga sofa para doon sa mga bisita. Tapos pagpasok niyo po ng living room, may malaking-malaking living room. Tapos po may grand staircase diyan. Tapos po, sa ilalim po ng grand staircase, nandoon po yung 2 kwarto. Yung isa po, library at saka office. Tapos yung isa naman pong katabi ng library and office, andun po yung music room at saka family room. Kasi syempre po mahilig tayong kumanta. So syempre meron tayong music room, may karaoke room tayo, di ba ba? Tapos po, sa kabilang side po ng living room, may atrium po tayo. Meron po tayong maliit na garden sa loob ng bahay. Tapos po yung garden po na yon, may koi pond siya na may artificial waterfalls. Okay? Tapos po, overlooking po ang sky sa gabi. Kaya makikita nyo. Doon, pag tumambay kayo sa atrium, makikita yung mga stars, ganyan. And then, yung pong pinakasala niya, yung isang wall, isang malaking-malaking aquarium. So, ganun po siya. And then, syempre po, may malaking-malaki tayong kitchen kahit hindi tayo mahilig magluto. Ganun po kalaki yung pangarap ko. At hindi po ako natakot mangarap ng bahay na yon. Talaga pong may floor plan ako noon, talaga. Ginawa ko po yun kasi nga mahilig po ako mag-drawing eh. Kaya ginawan ko siya ng floor plan. So, ganun po kalaki yung pangarap. Hindi po ba? Siyempre po, sabi nga, libre naman mangarap eh. So, bakit di natin lakihan? Wala namang bayad yun, di po ba? And then, siyempre po, may swimming pool. Gusto ko may swimming pool kahit di ako marunong lumangoy. Gusto ko may swimming pool. Pero siyempre po, hindi lang naman bahay ang gusto natin pangarapin. Eh, what if po, isa dyan ang kotse natin? So ano sa palagay nyo, mga mens? Gagara, di po ba?
May Lamborghini, Camaro, merong ano na nga ito, SLK 300 na Mercedes, meron diyang Mustang, merong Corvette, at saka yung ating recent na ginugol na BMW na Z4. Ayan. So, isa dyan, magiging kotse natin. And syempre po, hindi lang kotse, papangarapin natin, di po ba? Syempre, we wanna travel around the world, di po ba? Di po ba? So, yan. Actually, yung travel, kaya natin yan eh. Pero dito po sa IM Worldwide, libre yan nakukuha. Thank you po sa mga nagpa-participate, mga mens. Ayan. So, dito possible natin yan makuha sa IM Worldwide. Basta, sipagan lang natin. And then, ito po yung pinakamaganda. What if nakaka-shopping tayo na hindi na tayo tumitingin sa presyo ng bibili natin? Gusto ko yung Louis Vuitton. Mine. Ganun po, hindi po ba? So, ang galing, ang ganda. Di po ba? And then ito pa po yung, yes po, wala po talaga, libre mangarap. So, lakihan na natin. Rolex, LV, Balenciaga, lakihan na po natin, pangarap natin. And then, syempre po, hindi lang yan yung mga pangarap natin. Ako po, nung bata ako, sabi ko, pag yumaman ako, magtatayo ako ng orphanage. Kasi po, masyado po ang heart ko sa mga batang lansangan. So, ginugusto din po natin na mag-share kung ano man ang mga blessings natin, hindi po ba? Kaya lang po, you cannot give what you don't have. Hindi po ba? So, paano kung wala tayo? Anong isi-share natin sa kapwa natin? Paano natin makukuha yung lahat ng ipinakita ko? Mga big dreams. Yes po, mens, hindi po ba? Kasi po talagang maano ang heart ko sa mga bata. So, dito po, ang sabi, if you don't have big dreams and goals, you'll end up working for someone who does. So, ang nangyayari po sa atin, lalo pag empleyado tayo. Empleyado tayo, lahat ng effort nasa atin, tayo ang kayod ng kayod. Pero hindi tayo yayaman sa pagiging empleyado. Ang yumayaman po, yung may-ari ng kumpanya. Hindi po ba? Sila lang yung yayaman. So, kailangan umalis tayo doon. That's the one and the regular price. The regular So, price? Oh, see? I don't know. So, umalis po tayo doon sa pagiging na-stuck tayo sa pagiging empleyado. Hindi po madali na magnegosyo. Mahirap po kasi po ako ilang beses ko nang naranasang nag-business, talagang mahirap. Pero sa buhay po natin mga mens, wala naman pong madali. Lahat po tayo dadaan sa hirap. Pero ang importante po, malinaw yung may goal tayo. Malinaw yung may direction tayo. Saan ba tayo patungo? Malinaw yung may pinapangarap tayo. Kasi pag wala po yun, makukontento na lang tayo sa kung ano yung meron tayo. And ito po, pag nangangarap tayo, pag ginugusto nating yumaman, not because of the money itself. Kasi po ang money, tool lang yan. Tool lang yan. Hindi yan yung pinaka-goal natin. Ang goal natin is makamit natin yung time and financial freedom. Naging tool na lang po yung pera para makamit mo yun. Pero yun talaga yung ginugol mo. Kaya gusto mong kumita ng maraming pera because you want to have time freedom. Yung libre ka, hindi mo na kailangan iwan yung mga anak mo sa kung sino-sino. O hindi mo na kailangan iwan yung mga anak mo para magpunta ka sa abroad, iwan mo sa parents mo, iwan mo sa husband mo, sa wife mo, para magpunta ka sa ibang bansa para lang kumita ng pera. So dito, makuha natin yung time freedom natin, napakalaking bagay na, hindi po ba? And paano pa po makukuha natin yung financial freedom natin? Napakalaking bagay pa din po doon. Yung hindi na tayo mamumroblema, saan ba tayo kukuha ng pambayad ng ating mga bills? Saan ba tayo kukuha ng pangbayad sa tuition ng mga anak natin? Hindi po ba? O saan tayo kukuha ng pambayad sa mortgage ng ating mga bahay? O panggasolina man lang ng ating mga sasakyan? So time and financial freedom po talaga ang dapat nating number one na goal para po makamit natin yung malaking bahay, magarang kotse, mabili natin yung mga luxury items, maka-travel around the world, and makapag-share ng ating mga blessings. Pero paano nga po ba natin makukuha yan? So, ang success po kasi, mga mens, is a choice. Personal choice po natin kung gusto nating maging successful. Pinipili po natin yan. Tayo po yung gagawa ng ating success. So, ang topic po natin is yung ladder of success. Ladder to success. Kasi po,
para lang po yung halimbawa, meron kayong i-assemble na isang bagay. Yan po, meron po yung manual. Meron pong step by step para mabuo nyo yung isang item na i-assemble nyo. Hindi yan maa-assemble kung wala kang susundan na mga steps. Mali yung mangyayari. Pwedeng paling-paling yan, o pwedeng hindi talaga siya mabuo, o pwedeng hindi siya mag-workout kung hindi natin susundin yung step by steps na dapat natin gawin para mabuo o ma-assemble natin yung isang bagay. So sa pagkuha po ng success, meron din tayong steps na dapat sundan. And una po, ang lahat ay magsisimula po kung kanino nakaturo yung daliri. So, yung daliri po nakaturo sa akin. So, ibig sabihin magsisimula sa akin. Magsisimula sa inyo. You, tayo. Magsisimula po sa atin yan. Hindi po yan, ang success natin, hindi manggagaling sa kapitbahay natin, sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa mga tao sa paligid natin, sa mentor natin, sa mga leaders natin. Hindi yan manggagaling sa kanila o sa company. Manggagaling po ang success sa atin. Magsisimula yan sa atin. So, paano nga ba natin sisimulan? Ano nga ba ang first step para makuha natin yung ating success? So, kailangan daw po magkaroon tayo ng good listening and learning attitude. So, ano ba ang isang character ng tao na mayroong good and listening learning attitude? So, kailangan daw po maging mabait. Lagi ko pong sinasabi, mas madaling maging mabait kaysa maging bad. Na totoo lang po. Ang hirap po kaya na nagiging bad kasi may dalahin ka sa konsensya mo, hindi po ba? So, kailangan natin maging mabait. So, sa pagiging mabait, nandyan na yung pagiging humble, pagiging disciplined, pagiging masunurin. So, mabait lang. Siguro naman po, tayo mismo ayaw natin ng leader na bad. Ayaw natin ng mentor na bad. So, kailangan nating maging mabait. Alam niyo po ba yung golden rule? Siguro naman po lahat tayo alam natin yung golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. So ano ba yung gusto mong gawin ng kapwa mo sa'yo? Ano ba yung gusto mong gawin ng mentor mo sa'yo? Ano ba yung gusto mong gawin ng leaders mo sa'yo? So hindi ba gusto mo ng mentor na mabait? Gusto mo ng leader na mabait? So dapat mabait din tayo. Di po ba? Kasi pag bad tayo, paano tayo magkakaroon ng magandang work environment? Tayo nga po, dito sa ating business is people business po tayo, hindi po ba? And dito po, hindi basta-basta relationship lang yung binibuild natin sa mga mentors natin at saka sa mga nagiging leaders natin. Ang binibuild po natin is yung tinatawag na long-term relationship. So long-term, paano kung hindi ka mabait? So, paano ka makakabuild ng long-term relationship kung hindi ka mabait? So, napaka-importante po talaga na mabait po tayo sa lahat. So, yung next po, kailangan po obey and listen. Kailangan po daw marunong tayong makinig. Sabi nga po, obey first before you complain. Baka naman po kasi complain tayo ng complain, wala naman tayong sinusunod. So ano pong mangyayari sa atin? At saka dapat po yung ino-obey natin hindi filtered, yung kung saan lang convenient sa iyo, yun lang yung susundan mo. So dapat hindi po ganoon. Dapat po halimbawa kahit na alam mo na yung mentor mo is mas bata sa'yo, tapos ikaw mas matanda ka, or mas mataas yung narating mo, medyo nakatapos ka, tapos yung mentor mo hindi naman nakatapos. So, kailangan lang po, kahit na ganun, obey po tayo. Kasi po, pag sumunod po tayo, regardless kung anong previous status po ng ating mentor, ibig po sabihin nagha-humble down po tayo. Hindi nga po ba sa pagiging mabait kasama po yung pagiging humble. So, kailangan po talaga natin maging humble down. Obey and listen lang po tayo, makinig po tayo. And then, ang susunod po, yes, mentor. So, ito po, kasi nga po, yung mga mentor natin, wala naman po yung ipapagawa sa atin ng hindi sa ikakabuti natin. So, remember po mga mentors, na ang ating pong business, ang nakapangalan po dyan ay pangalan po natin. Hindi po ng mentor natin o hindi po ng leaders natin. Sa atin po nakapangalan yan. So that means, itong negosyo natin is negosyo natin, hindi negosyo ng mentor natin. So privilege po tayo na yung mga mentors natin ay tinuturuan tayo kung paano natin gagawin yung ating business ng tama.
kung paano natin gagawin yung business natin ng maayos. So, dapat po thankful tayo sa mga mentors po natin. Sige nga po, thank you nga po tayo sa inyong mga angel mentors, mga ments, na nandiyan sila para tutukan tayo, para maaral din natin yung business na ginagawa natin. Kasi nga, business natin ito. Ayan, thank you po, Mentor Mark. And then, ang susunod, kailangan po wala tayong acne. Yung acne po, hindi po yun yung acne na nasa mukha. Ang kailangan po, matuto tayo na wala tayong acne. Alam ko na yan, attitude. So, marami po, aminin man natin at hindi, marami po sa atin, nung nagsisimula, talaga pong may acne tayo. Kasi hindi pa natin kasi alam, 'di ba? Na dapat wala tayong acne attitude. Na sinasabi natin, alam ko na 'yan. Alam ko na 'yan, nanggaling na ako diyan. Alam ko na 'yan, galing ako sa networking. Alam ko na 'yan, na naaral ko na 'yan, galing ako sa marketing o galing ako sa sales. Alam ko na 'yan. So, hindi po pwedeng gano'n. Kasi po, kailangan po empty cup po tayo. Hindi po ba? Kasi pag punong-puno po ang ating punong-puno po ang ating cup, hindi na po natin yan malalagyan. Dito po kailangan matututo po tayo na mag-unlearn and relearn. So pag pumasok po tayo sa training, kailangan po empty cup tayo. Kung ano man yung alam natin, isang tabi po muna natin. Hindi naman po natin itatapon yung mga alam na natin dati. Isasantabi lang po muna natin para po empty cup po tayo na dumadating sa mga ina-attendan nating meetings para po yung tamang kaalaman na makukuha natin sa mga meeting, makukuha natin and maidadagdag po natin dun sa mga kaalaman na isinantabi muna natin. So, ang tawag po dun, growth. Nag-grow po tayo as a person and as a business person. Hindi lang basta as a person, as a business person kasi madami tayong natututunan. Yes po, nagkakaroon po tayo ng maraming room for improvement. Ayan. So, kailangan po nating matutunan kung paano mag-learn, relearn, mag-learn, unlearn, and relearn. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng example. Kasi po yung mga malalaking tao, like Bill Gates. Bill Gates na po yan. Warren Buffett na po yan. Pero ano po ang pastime nila? Bill Gates read books. Like one book a week. Okay? Bakit? Because alam niya sa sarili niya, marami pa siyang pwedeng matutunan. Si Warren Buffett po, read 600 to 1,000 pages per day sa libro. Because alam niya, marami pa siyang matutunan. Yaman-yaman na po nila, di ba? Kasi po, yung knowledge po na nakukuha natin, na idinadagdag natin, na pumupuno doon sa ating empty cup, yan po nagbi-build up siya. Parang compounded interest. Nagbi-build up po yan. Dagdag ng dagdag po sa ating mga kaalaman. Kaya kailangan po, pag uma-attend tayo ng training, empty cup po tayo talaga. So, ang next po, kailangan po nating i-take over yung fears natin. Remember po na fear means false expectation appearing real. Yung takot po kasi is a negative attitude. Kailangan po, hindi tayo negative sa paggawa ng ating business. Kasi po, pag negative tayo, isip tayo ng isip, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng analysis paralysis. Analyze tayo ng analyze ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Parang, halimbawa po, meron kayong prospect, pero natakot kayo na i-IBP siya. Naku, baka hindi naman siya baka hindi naman siya pay in. Ay, naku, baka wala naman siyang pera. So, ina-analyze yun na ng ina-analyze. Hindi naman pala ganun yung mangyayari. So, wag po tayong analyze ng analyze, wag po tayong magkaroon ng analysis paralysis. Kasi po, hindi po magandang trait yun dun sa paggawa natin ng business. Hindi yun good listening and learning attitude. Okay po mga mentors, learning po ba tayo mga mens pa type 1 nga po? Tapos, ang next po natin, don't be afraid to fail. Thank you po, Mentor Edward, Mentor Hazel. Okay, don't be afraid to fail kasi po failure is normal, okay? So, kailangan po, ang failure is like a challenge. So, kailangan po, view po natin yung challenges as opportunity. So, like
yung mga successful na mga tao natin, bigyan tayo ulit sample. Si Jack Ma po. Si Jack Ma po, nag-fail siya 10 times when he applied na mag-aral sa Harvard University. Pero, naging reason po ba yon para hindi na siya magpatuloy mag-aral at tapusin yung pag-aaral niya? Hindi po. So, nag-apply po siya sa KFC, okay? 24 silang applicants. Siya lang po yung hindi tinanggap. Pero, nag-ano ba siya? Nag-stop pa siya to reach his dreams kahit nag-fail siya doon? Hindi po, di po ba? So, si Abraham Lincoln po, nag-fail siya running the office. All the time, magra-run siya ng office, nag-fail siya. Pero when he ran to become the president, nanalo po siya. Kung huminto na siya, hindi na siya nag-run. So he's not gonna be one of the previous presidents of the United States, hindi po ba? So kailangan lang po, wag tayo matakot mag-fail kasi ang failure po is, normal po sa paggawa, lalo po sa paggawa ng business dito sa IM Worldwide. Natanggihan ka, wag kang don't be ma-offend or don't get frustrated kasi normal 'yon na nare-reject. J.K. Rowling, wala tayong Harry Potter kung huminto siya na i-send yung manuscript niya sa mga editors, di po ba? 12 times nga siyang nag-reject pero hindi siya huminto. Kaya nagdire-diretso lang siya. Kaya dire-diretso lang tayo mga mentor. So lahat ng pinagdadaanan natin dito, normal. Sabi nga po ni Mentor Desa, failure is part of success talaga. So, ang next po, decide not to quit. O, ito na naman po tayo sa quitting. So, nandito na po tayo mga men sa IM Worldwide. Nandito na po tayo, ini-start na natin gawin yung business. So, why quit? Alam niyo po, isa yan sa pinakamalaki kong pagkakamali sa mga dati kong ginawang business. Okay? Because I quit. Kasi po noon, financial ang problema. Pero dapat pala, inilaban ko. Kasi kung inilaban ko po yun, baka malaki na yung business ko na yun dati. Pero, syempre po, nag-aaral ka pa, inaaral mo kung paano maging successful. So, natagpuan ko po dito sa IM Worldwide kung paano ba talaga magiging successful. And isa po doon, huwag ka mag-quit. Sabi nga po ni Mentor Ed palagi, failure is not a failure unless you quit. So, yes, quitting is not an option. Pwede po tayong mapagod mga mens. Pero, huwag tayong susuko. Kasi po, alam niyo po ba, yung mga taong nagku-quit, kasi po hindi malinaw, sabi po ni Mentor Ray, hindi malinaw sa atin yung ginagawa natin dito sa IM Worldwide. So yung mga tao pong nagku-quit dito sa IM Worldwide, hindi malinaw sa kanila yung deepest why nila. Hindi malinaw sa kanila kung bakit nila ginagawa yung business, kaya sila nagku-quit. Kaya mga mentors, kailangan po, linawan natin, kailangan malinaw sa atin kung bakit natin ginagawa yung business. Malinaw sa atin yung yung deepest why natin para hindi po tayo mag-quit. Okay? At saka isa pa po, yung fail means first attempt in learning. Okay? At yung pong nagno-no sa atin, hindi po ibig sabihin na tumatanggi sila. Ang ibig pong sabihin ng no, N-O, is next opportunity. So, punta po tayo sa next opportunity pag po may nagsabi sa atin ng no. Yes, clear vision. Kailangan may clear vision para hindi ka mag-quit. So, yung next po is discipline yourself. We have to do everything. Kailangan i-maximize natin yung time natin dito sa business. Kung kailangan nating mag-attend ng training, we have to attend the training. Kasi ang training, napaka-importante po talaga. Kasi po, ang training, okay, so yung training po na ina-attendan natin, nagbibigay sa atin ng motivation to get going. Pero alam niyo po ba, yung disiplina sa sarili ang nagbibigay sa atin para mag-grow tayo dito sa ating business. Kaya kailangan po, disiplinahin po natin yung sarili natin. Okay? And then yung next po, our mind is like a parachute. It is best used when it is open. So sabi nga po ni Mentor Shirley May, pag daw po may nakausap tayo, dapat ang tinatanong natin agad, open-minded ka pa. Kasi kailangan po dito, lalo sa networking business, open-minded po tayo. Kasi po,
Mindset. Mindset is everything po. Kailangan po open-minded tayo para po maa-absorb po natin yung lahat-lahat ng proseso na pagdadaanan natin dito sa paggawa ng business with IM Worldwide. So yung next po, learning. Ay, ito pa po pala. Ang sabi po, coincidence or not, okay? If the alphabet A to Z is equals to the number 1 to 26, then yung knowledge po equals 96%. Malaking percent na po yan. Kasi sa paggawa po ng isang business and sa pagiging successful, syempre po, kailangan natin din ng knowledge. Tapos na po, yung hard work is 98%. Kasi po, pag hindi tayo nag-work hard, hindi po din natin makakamit yung ating success. Pero hindi po sapat na knowledge lang, hindi po sapat na hard work lang para po maging successful ang isang tao. Ang pinakamalaking ingredients po is attitude. Kasi yung attitude po is equals to 100%. Kasi po, kahit knowledgeable lang isang tao, kahit sobrang sipag ng isang tao, pero pangit ang attitude, wala pong mangyayari. So, sabi nga po ni Mentor Carol, application, applied knowledge, that is an attitude. Kailangan mong i-apply yung knowledge para maggumanda yung paggawa mo dito sa business. Parang ganito lang po yan. Ano ba ang attitude mo? I cannot do anything about it? Or ang attitude mo, gagawin ko yan kasi may pag-asa. Hindi po ba? So, ganun lang yun eh. I cannot do anything about it versus, gagawin ko yan kasi may pag-asa pa. Kasi kaya ko. Ganun. So, dapat po ganun. Attitude po talaga. Attitude po kasi is everything. Hindi po ba? Sabi nga po dyan, life is 10% what happens to us and 90% how we react to anything. Hindi po ba? Kasi po yung attitude is the way we see things. Yun po yung nagre-reflect who we are. Example po, may nag-IBP tayo tapos sinabi, halimbawa po may nag-IBP sa akin tapos sinabi ko, ay mahal naman yung produkto. So, eto po, meron po kasi dalawang klase ng mindset, okay? Yung fixed mindset and yung growth mindset. Okay? So fixed mindset po, halimbawa mahirap lang kayo. So ang attitude nyo is mahirap lang ako. Wala akong kayang gawin, mamamatay akong mahirap. Versus growth mindset, mahirap lang ako, pero I'm gonna do everything para makaalis ako sa hirap, para kahit papano gumanda yung future ko. So hindi po ba? Yung fixed mindset, tinanggap na niya yung sitwasyon niya, mahirap lang siya. Pero yung growth mindset, hindi niya tinanggap na mahirap lang siya. Gagawin niyang lahat para makaalis siya dun sa hirap. Hindi po ba? So, dito sa company natin, may nagsabi, mahal ang product. Ayoko lang gawin yan, mahal naman ang product. That is, negative mindset. Pero yung positive mindset, mahal nga yung produkto. Bakit nga ba mahal yung product? So, bigyan mo ng reason kung bakit mahal yung product. Kasi maganda yung quality niya. Hindi ba? Kasi pure organic siya nang galing ng Australia. Wala siyang additive. Maganda yung quality, kaya siya mahal. Kaya siya mas maganda doon sa iba. Hindi po ba? So, dito po sabi, I may not be there yet, but I'm closer than I was yesterday. Which is totoo po yan. I may not be there yet. I haven't reached the heights of kung ano man yung po pwede kong marating dito sa IM Worldwide. But I'm closer than yesterday. I'm closer than before. Sabi nga po dito, hindi pa, malayo pa eh. Malayo pa ako. Pero malayo na ako than before. Malayo na ako dun sa nung nagsi-start ako. Hindi po ba? Ang ganda. Tapos po, we don't see things as they are. We see things as we are. Yun nga po yung sinasabi ko. Kasi yung we see things, kung the way we see things reflects who we are. So ganito lang po yan. Attitude ulit. May problema. So, paano mo
ba iti-take yung problema? Are you gonna take it as a burden that is negative? Pero kung iti-take mo yung problem as a way to improve ourselves, that's positive, hindi po ba? So kailangan lang, palagi po tayong positive. Think positive. Do positive. Be positive. Yes po, opportunity. Positive yan lahat. Kailangan po tayo. Alam niyo po, ito yung isa sa pinakagusto ko dito sa I Am Worldwide. Karamihan po ng tao dito napaka-positive. Yung positivity, contagious po yun eh. Nakakahawa siya. Nahahawa po tayo ng ating mga mentors, mga leaders na positive po talaga ang mindset. Kasi nga po, sabi, a bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Tama naman po eh. Pag masama po ugali natin, pag bad po ang attitude natin, wala po talaga tayong mararating sa buhay. And ito po ang pinakamasakit dito. Pag meron po tayong bad attitude, iruruin po niya ng team natin or most likely hindi tayo makabuild ng team pag meron tayong bad attitude. Kailangan po hindi tayo toxic. Kailangan po tayo may tamang attitude talaga sa paggawa ng business. Ayusin po natin yung sarili natin. Kailangan po hindi tayo flat tire para po kung ano man yung dapat nating ratingin, mararating natin. Kasi ayos yung gulong natin. Hindi po ba? And then, eto na po, yung susunod na po after the GLLA is learn. Kailangan po nating i-learn lahat ng dapat nating malaman dito sa business na ginagawa natin with IM Worldwide. So ano nga ba yon? We have to learn the basics, encoding. So ito po, napaka-importante na alam natin kung paano mag-encode. Hindi po ba? Sabi nga po, pangalan natin nandun, tayo yung kikita. So, dapat alam natin kung paano natin i-encode. And dapat alam natin kung paano natin i-encode yung mga pay-in natin ng tama. Kasi po, maraming nagkakamali dito sa encoding na kaya dapat ito, isa sa ma-master natin. Hindi lang natin siya basta aaralin. Kailangan nating i-master kung paano tayo mag-e-encode ng mga pay-in. And then yung second po, manual discussion. So ano nga ba yung manual discussion? Yan po, kailangan po lahat ng leaders na po, bagong leaders na pumapasok sa organization natin o sa grupo natin, kailangan natin silang turuan kung ano ba talaga lahat ng dapat nilang malaman after joining. Di ba? Kailangan po willing tayo, nagabayan sila at tulungan after nilang sumali dito sa ating business. And sabi nga po ni Robert Kiyosaki, kailangan po dito sa networking, hindi tayo selfish. Kasi po pag selfish po tayo and we don't wanna share our knowledge to our leaders, sinasarili lang natin, we will never win in network marketing. Kasi po, we could only win if we are willing to help our leaders to win as well. Kailangan po matulungan natin yung mga leaders natin na magtagumpay din dito sa IM Worldwide, dito sa business na ginagawa natin. Dahil pag hindi natin sila natulungang magtagumpay, hindi rin po tayo magtatagumpay. So ang tagumpay po natin is nakasalalay kung paano natin tutulungan yung mga nagiging leaders natin na sila din magtagumpay. Paano natin gagawin yun? Kailangan po willing tayo na to share our knowledge with them. Kailangan willing tayo to coach them, to mentor them, and kailangan po maging mahusay tayong example na baka pagbigay ng magandang kultura na po pwede nating ipakita sa kanila sa pagbuo po ng organization dito sa IM Worldwide. So, syempre po, importante din marunong tayong mag-tee up. Kailangan po kilalanin natin ang mga mentors natin, lalo na po yung mga higher mentors, para alam po natin kung paano natin sila iti-tee up. Kung paano natin sila ipapakilala sa mga leaders natin. Dahil isa din po yan sa way para makipagbigay po ng inspiration and motivations po sa ating mga leader na nakakapag-tee up po tayo ng ating mga mentors. And then, susunod po, presenting and closing the deal. So, kailangan alam din po natin yan. IM5. Hindi lang po basta presenting and closing. Kailangan po natin pag-aralan yung IM5 na marunong tayong mag-prospecting, mag-inviting, mag-presenting, and then mag-closing, and then mag-follow up. Especially presenting po, sabi nga po, walang higher mentor na hindi marunong mag-close, mag-present. So, kailangan po
patutunan talaga nating mag-present. Dahil sa presenting po, dyan po natin na-explain mabuti sa mga invites natin kung ano ba talaga yung negosyong ginagawa natin and why they need to join our business. Kaya kailangan po alam na alam po natin na gawin niya ang IM5. And then Facebook marketing. So importante din po ito. Kasi po tayo online business tayo. So kailangan alam po natin kung paano natin i-market ang business natin sa Facebook at hindi lang po sa Facebook, sa iba pang social platform. Pero kailangan po maayos ang Facebook natin. Kaya kailangan po aralin din po natin yung Facebook lift po ni VPI ka. Kasi napaka-importante po na alam natin and naayos nating mabuti yung ating Facebook para po mas marami tayong ma-encourage na mga prospect na mag-join sa ating business. And then, starting small groups. So ito po, halimbawa po, dadalawa pa lang kayo, tatatlo pa lang kayo, start na kayo mag-build ng practice IBP, mga ganyan, o start na kayo na mag-organize ng paano nyo ba gagawin yung business, mag-talk kayo sa isa't isa. Kasi po, pag ang malaking grupo, hindi yan mapupunta sa malaki kung hindi tayo magsisimula sa maliit. Ako po, example ko lang, kukunti pa lang po kami noon, pero nag-start na akong magawa ng GC sa Messenger, ng mga leaders ko. Kasi po, para na-update ko sila sa mga dapat nilang malaman tungkol sa paggawa ng business. Hindi ko na po sila kailangang isa-isahin kasi nakagawa na ako ng group chat, so na-update ko na sila ng mas mabilis. Ayan. And then, sabi nga po, learn the business fast. Kasi po, the fastest we are gonna learn the business, the fastest we are gonna earn. Kasi po, pag nag-learn tayo ng fast, mas marami tayong makukuhang knowledge, okay? So, malalearn po talaga tayo. So, ano po mangyayari? Wala po tayong ibang pupuntahan, kundi kumita. So, that's how we're gonna earn. If we know how to do the business, we are definitely gonna earn. And sabi nga po, mas marami kang knowledge, mas marami kang na-learn, ano po, edge po natin yon. Sabi nga po, mas lamang yung may alam. So, edge po natin yun na marami tayong alam. Kasi mas marami po tayong maituturo sa mga magiging leaders natin. So, ayan. So, paano nga po ba natin matututunan yung mga yon na sinabi ko kanina na, na dapat gawin para matuto? Ano ang dapat natin gawin para matuto din sa IM Worldwide? And then, paano natin siya gagawin? Of course, number one, attend tayo ng mga trainings. Ang trainings po natin is napaka-importante. Kasi dyan po tayo natututo, dyan po tayo nakakakuha ng napakaraming knowledge na dapat nating matutunan sa paggawa ng business with IM Worldwide. Ngayon, isa pa po, mentoring. So, syempre po, nag-invite tayo ng leaders, nag-join sila sa atin. We have to mentor them. And pag tayo naman gusto nating matuto, mamiso tayo sa mga higher mentors para tayo matuto. And then yung learnings natin, ipasa natin doon sa mga leaders natin. Sila naman ang i-mentor natin. Hindi nga po ba, para tayo magtagumpay, kailangan tulungan din natin yung mga leaders natin na magtagumpay. And then, ang susunod po, sharpening your saw. So, eto po, magbigay lang ako ng konting story, okay, tungkol dito. Halimbawa po, meron tayo si Mentor Mark tsaka si Mentor Ed. So, magtatrabaho silang dalawa. And then, ang gagawin nila is magpuputol sila ng puno. Okay? So, punta sila ng 6 o'clock. So, si Mentor Mark, nag-start na siya putol ng puno 6 o'clock pa lang. Pero si Mentor Ed, nag-breakfast pa. So, nag-start pa siya 7 o'clock. And then, dumating yung lunchtime, so kumain na sila, okay? So si Mentor Mark, 15 minutes lang, tinapos niya ng mabilis yung pagkain niya. Tapos balik na siya, putol na ulit siya ng puno. Si Mentor Ed, hindi bumalik. Nagtataka ngayon si Mentor Mark, tagal naman kumain ni Mentor Ed. Hindi pa bumabalik. 1 o'clock pa bumalik doon para magputol ng puno. Tapos, merienda time, hindi na nagmerienda si Mentor Mark. Dire-diretso siya sa pagputol. Si Mentor Ed, nag-break time pa.
Okay? Nag-break time po si Mentor Ed. Tapos hanggang 5 o'clock, nagputol sila ng puno. Pagdating ng 5 o'clock, nagbilangan ngayon kung ilan yung naputol na puno. So si Mentor Mark, nakaputol siya ng 200 na puno. Dami, no po? Si Mentor Ed, nung binilang, 200 din. So paano nangyari yon? Sabi? So paano nangyari yon? Ano? Kasi po, kaya hindi nakakabalik agad, kaya hindi nag-start agad putol ng puno si Mentor Ed kasi hinahasa niya yung Sonya. Kaya hindi siya bumalik agad at lunchtime kasi hinasa niya ulit. Kaya siya nag-break nung snack time, hinasa niya ulit. So, ibig sabihin, kailangan hasain po natin. Hasain natin yung soul natin. Hasain natin yung brains natin para palaging matalim ang ating mga kaalaman sa paggawa ng ating business with I Am Worldwide. Yes po, naghahasa din tayo through, ano na nga itong sinabi ng Mentor Mark? Through training, yes po. Inahasa natin through trainings, through mentorings, through mamiso. Through, hasa tayo, hasain natin ng hasain yung ating kaalaman. Kasi po, the key to success is to consistently surround yourself with positive, successful people. Law of association po. Di po ba? Kasi po, pag po tayo nasusurround ng mga positive, successful na tao, nakakahawa po kasi yon. Natutulungan din po nila tayo to stay focused dun sa goals natin and para ma-overcome po yung ating mga challenges na kinakaharap natin. Yon, hindi lang po puro invite, hindi lang po puro tayo invite and market, dapat naghahasa din po talaga tayo. Kasi po, may, alam niyo po ba yung katulad po ng ating technology, nag-a-advance po kasi ang technology, di po ba? So, ganun din po. Kailangan po palagi tayong hasa ng hasa. So, attend tayo ng trainings kasi po, may mga advance na ginagawa na pala yung ating business, hindi pa natin alam, hindi po ba? So, pag hindi tayo ma-attend ng training. Saka kaya kailangan po, hasa tayo ng hasa ng ating para po consistent tayo na meron tayong baon na kaalaman sa paggawa po ng ating business. And para mas marami kang maituro sa mga leaders mo. Yes po. Kasi po, pag nakaalam na po tayo, ang kailangan po nating gawin, lahat what we have learned, we have to teach. Okay? Alam niyo po ba na pag nagtuturo tayo, okay? Pag nagtuturo tayo, we are learning twice. Kasi nalaman na natin naaral na natin. So yung naaral natin, pag tinuro natin sa iba, naaaral ulit natin siya, nare-refresh. So we're learning twice, hindi po ba? And kailangan po nating maging equipped para po makapagturo tayo ng mas maayos. So, paano nga ba tayo magtuturo? Everything we know, we have to pass it down to our leaders. Lahat ng knowledge, lahat ng skills, and even yung ating attitude. Kailangan po nating ipasa sa ating mga leaders. Kasi doon din sila matututo. Doon din sila mag-learn. Okay? So, pag nag-learn na po ang ating mga leaders, that's when we are being able to duplicate. Yeah, isa po yun sa reason kung bakit tayo uma-attend ng training is para din may maituro tayo sa ating mga leaders. Yes po, kasi pag may naituro na po tayo, naituro natin yung ating mga na-learn sa ating mga leaders, that's when we can duplicate. Okay? So, paano ba yung duplication? Tayo po, leader, we are leaders and we have to create leaders also. So, para kung ano yung puno, dapat ganun din yung bunga, hindi po ba? So, paano po ba yung duplication? Para po yung Xerox machine. Pag nilagay nyo yung face nyo doon sa Xerox, makikita nyo yung face nyo lalabas doon sa Xerox machine. So, kumbaga, parang inilagay nyo yung kamay nyo sa Xerox, tapos lalabas sa Xerox yung kamay nyo, ganon. Maduduplicate siya, masi-Xerox siya, makakopy siya. O parang nag-copy kayo ng key, may susi kayo, gusto nyo duplicate. So, yung duplicate na yan, as is, doon sa original. So, ganun po yung duplication.
Ayan, asa na ba? Ayun, ganun po yung duplication. Kasi po yung duplication, dyan din po pumapasok yung tinatawag na leverage. Kasi po, sa business po, with network business, duplication is the key of the game. Di po ba? Do the right things, and then your leader has a far better chance of doing the same thing. Pag ginagawa mo yung tama, your leaders has the far better chance of doing the same things. Kukompiyahin nila yan sa'yo. Eh dito pa po sa business natin, copy-paste po tayo, hindi po ba? Yes po, sa duplication, dyan ka mali-leverage. So tama po yun. And then, sabi nga po, true leaders don't create followers. We don't need followers eh. We don't need followers. Sa Facebook lang po yung kailangan mo na maraming followers. Pero yung true leaders don't create followers. We create more leaders. We have to duplicate. Duplicate po natin yung sarili natin. So yung leader, kailangan you know the way, you go the way, and show your leaders the way. Tayo pong kailangan maging ilaw dun sa mga leaders natin para yung natutunan natin, and then itinuro natin sa kanila, and sila din, magagawa na din yon na ituro din sa mga magiging leaders nila. Hindi po ba? So, next po natin, pag nakaduplicate na tayo, pwede na tayong mag-delegate. Delegation means division of task. Di po ba? Means i-mentor natin. Ano po ba ang role ng isang mentor? Mag-guide, mag-teach, mag-support, mag-encourage. We have to lead by example para yung mga leaders natin maduduplicate and then madedelegate. Isang example po ng delegation. Halimbawa po, in the Philippines, meron akong talk. Meron akong talk sa Nueva Ecija. Tapos bigla may gustong magpatok yung leader ko sa Bulacan. And then yung isa gustong magpatok sa Pampanga. So, paano ko po magagawa yon kung halimbawa yung isa 4 o'clock, yung isa 5 o'clock, yung isa 6 o'clock? I can never do that unless meron po akong eroplano na po pwede mag-land dun sa lugar nila. Hindi po ba? So, what if meron akong na-duplicate? Marunong nang mag-IBP si Mentor Carol. Marunong nang mag-IBP si Mentor Marie. So, pwede ko nang sabihin sa kanyang, Mentor Carol, ikaw nang mag IBP sa Bulacan, and then si Mentor Marie sa Pampanga. So, hindi po ba? Kasi po, kailangan po, pagkatiwalaan natin yung mga leaders natin, na kung natuturuan naman natin sila, pagkatiwalaan din natin sila, na sila yung natututo na din, na gawin kung ano man yung ginagawa natin. Kasi po, pag tayo ng tayo yung gagawa, tayo lang yung matututo. So, kailangan nilang matuto. So, they have to, tanggapin yung task na ibibigay sa kanila para sila din matututo. So, delegate natin sa kanila yung ibang trabaho para gumaan po yung trabaho ng leaders. Halimbawa po, magbi-build kayo ng team building. So, mag-delegate ka, wag mong gawin lahat yung task. Delegate mo, o ikaw na dito sa paggawa ng program, o ikaw na dito sa paggawa ng mga pag-order ng mga food, something like that. Ganun po, delegate natin yung ibang trabaho para hindi po tayo lahat. Parang i-delegate mo na doon sa leader mo na siya na yung send ng link ng training sa mga leaders para hindi na ikaw yung gumagawa. Kasi po, pag nagawa na natin yung delegation, wala po tayong ibang pupuntahan. Ito pa po pala, example po ng 4 stages of delegation, okay? So, meron po tayong 4 stages of delegation. Ang una po ay do. That is our realization, okay? Kailangan matuto tayo. Realization natin yan. Kailangan gawin muna natin. Hindi tayo makakapagturo kung hindi mismo natin alam kung paano gagawin. So we have to do it ourselves first. And then, pag alam na natin kung paano natin gagawin, ang gagawin natin, sama na natin sila. I do, you watch. And then we observe. Hindi po ba? So observe natin kung paano nila gagawin para makikita natin o maitatama natin kung meron bang dapat i-improve o kung meron ba siyang maling nasabi, maitatama natin yon o magbibigyan natin siya ng idea kung paano i-improve. Okay? So, ang tawag po doon, observation o observe natin siya. And then, yung susunod po, you do, I watch.
Gawin mo na, ako na ang, and then I'm gonna watch. Ang tawag po dyan is evaluation. E-evaluate na natin kung paano niya ginawa. Hindi po ba? And then, yung susunod, you do it with someone else. Yan po, de-delegate na natin siya. Kaya mo na yan, Mens, mag-IBP. Ikaw na mag-IBP with your leaders. Hindi na ako. So, ganun po siya mga Mens. Kailangan po, alam natin yan. Yung yes po, Mentor Mark. Monkey see, monkey do. Gagayahin lang yan. Sabi nga po, gaya-gaya lang tayo dito. Ako po, galing kong mangopya. Mangungopya po kasi ako eh. Ayan. So, syempre po, pag nagawa na natin, mag-delegate. So, wala po tayong iibang pupuntahan kung hindi mag-multiply. Dito po sa business natin, hindi tayo nag-a-add lang basta-basta. Nag-multiply po tayo times. We add up more leaders, okay? Ano po yan eh, para pong cloning. Kino-clone natin yung sarili natin. So pag na-clone na natin yung sarili natin, makaka-delegate na tayo. And definitely, pag nag-delegate tayo sa mga tao, sila naman, i-clone din naman nila yung sarili nila. So isipin nyo po, cloning. Para po yung para po yung virus. O parang cell na nag-break. Tapos dumami, tapos yung nag-break na cell, magbe-break na naman, ganon. So dadami siya ng dadami ng dadami. So example po dyan, example po ito ni Mentor TJ. Okay. So, meron daw pong isang baka and then gusto niya, and then yung baka nagpo-produce lang ng 1 galon ng milk araw-araw. Okay? Yes po, grabe talagang ganda ng business natin. Kasi, ano lang siya, systematic kumbaga. So, kwento ko po yung sa baka. So, yung baka, nagpo-produce lang ng 1 galon na isang araw. Pero kailangan natin kasi gusto ko 10 galon isang araw na milk ang mapoproduce. So, pipigain po ba natin yung baka na mag-produce ng 10 galon na milk? Baka po sa mga sumusunod na panahon, hindi na milk yung na natin doon, napipiga natin sa kanya. Baka dumudugo na yung noon, kapipiga natin, di po ba? So, ang ano pong gagawin natin para makaproduce tayo ng 10 galon? Definitely, kumuha tayo ng 10 baka na magpo-produce ng tigi-tigisang galon ng milk para meron tayong 10 galon ng milk. Di po ba na kailangan natin everyday? So the same with business with I Am Worldwide sa networking. So pagka gusto mo ng 10 leader, huwag mong pigain yung isang leader mo. Oy, mag-prospecting ka, mag-inviting ka. Kailangan mo nang makakuha ng 10 leader. So, hindi po ganun. Kailangan po, kumuha tayo ng maraming leader na magpo-produce kahit tigi-tigisa lang yan. So, doon dadami. Doon dadami po yan. And then nga po, duplicate ulit natin para sila din, magde-delegate, sila din, magpo-produce din ng tig sa 10 baka na magpo-produce ng tigi-tigisang baka. Ganun po eh. So, ganun lang siya mga mens. Simpleng-simple lang gagawin natin sa business natin. So, pag feel po natin na ang bagal po ng growth ng team natin, huwag nating pigain yung mga leaders. Tayo mismo mag-direct. Maghanap tayo ng direct natin na maipapasok natin dito sa business natin para huwag tayong mabiga ng leader, kawawa naman sila. So, pag nakamultiply po na tayo, wala na po tayong pupuntahan, kundi magkaroon ng malaking network. Hindi lang po network local. Expect worldwide network. Pero expect din worldwide struggles. Hindi po ganun kasimple. Yung mamumroblema ka, paano ba ako, meron akong prospect sa Switzerland eh. Paano ba ako magpapadala ng doon? Possible ba magpadala ng product sa Switzerland? Meron akong leader sa London. They need products. Paano ba ako magsisend ng products doon? So don't expect na magkakaroon ka ng big network na hindi mo naman alam kung paano ka mag-handle ng big pressure. So, kailangan din po, aaralin po natin yon kasi hindi lang po basta-basta big network yung i-handle natin. Marami pong kaakibat yan, yung big network na yan. Pero, even then, pag nalagpasan naman po natin yan, ano pong pupuntahan natin? Ito pa po pala. So, sa big network po, ang sabi, I would rather earn
1% of a 100 people's effort than 100% of my own effort. So para lang pong one-man army, okay? Parang ako, one-man army ako palagi. So why would I do my business by myself? Pwede naman akong mag-delegate. Pwede naman akong i-duplicate ko, ituruan ko yon, delegate ko. And then, dadami yung tao na gagawa, nakakaalam nung ginagawa kong business. So lalaki yung kita. Di po ba? So paglaki ng network, lalaki yung kita. Kasi naka-duplicate ka, naka-delegate ka, na-multiply eh. Ganon. So lalaki talaga lumaki yung network, lalaki yung kita. See, imagine, Coach Mike and Mentor Arian, last June, 1 million income nila in a month. More than 1 million. So, means, nung nagsisimula sila, katulad lang din nila tayo nung nagsimula sila. So, depende sa effort natin kung kokopyahin natin yung effort ni Coach Mike at saka ni Mentor Arian. So, wala tayong pupuntahan. Yan din kikitain natin. In 5 years, 6 years, yan din po pupuntahan natin. Di po ba? Ito pa po, sabi, the future is so bright. We have to wear shades. Bakit po? My goodness, 1 week income, 1.4 million. Last July lang po yan. 1 week income, 1.5 million. Nakakasilaw po. Nakakasilaw siya. Pero possible siya. Hindi siya, hindi siya imposible kasi nangyari sa kanila eh. So, mangyayari din sa atin. Depende lang doon sa gagawin nating effort talaga. Hindi po ba? So, pag nagkaroon tayo ng big income, so ano na mangyayari? Matutupad na natin yung ating big dreams. Pero ang big dreams po, may kaakibat yan. Nag-i-start inside sa atin. Big dreams take courage. Kailangan natin ng courage to get big dreams. Big dreams involve effort. Big dreams includes mistakes. So, wag nating katakutan magkamali. Dahil dyan tayo matututo. Big dreams build character. Attitude natin. Wag natin niyang hayaan na lumiko-liko-liko. Kasi big dreams are achievable po. Hindi po yan imposible. The goal again isn't about the money. The goal is living a life the way we want to. Time and financial freedom, mga mentors. So, Mentor Shirley May, McLaren. Di po ba? Si Mentor Marlon, tsaka Mentor Mitch. 3-story house, Lamborghini, Corvette. Di po ba? Na-attain nila eh, nakuha nila. So, possible makuha natin yan, mga mentors. Pero, what if sabi nga po dito, kailangan lang nating mag-focus sa proseso. Okay? Huwag muna tayo mag-focus sa end result. Kasi itong mga ito, yan ang end result na yan. Yan na yung end result. Ipinakita na nila yung end result. So, huwag na tayo dyan mag-focus. So, mag-focus tayo sa process. I-view natin yung challenges as opportunity. Kailangan alam natin yung um, pay now, play later. Okay? And we should always be grateful. Grateful po tayo sa mga mentors natin na nagtuturo sa atin, sa mga leaders natin na bumubuo ng organization natin na possible na makapagbigay sa atin ng success na gusto natin. Sa mga tao sa paligid natin na nagbibigay sa atin ng support. Kailangan po mag-focus tayo sa deepest why natin. Kung bakit natin ginagawa yung ating business with IM Worldwide. And trust the process. And dapat po may timeline tayo. Time is short po eh. May timeline tayo. Kailan ba natin aabutin yun? So dito po sabi nga po nila, 5 years, 6 years, 7 years from now. Hindi po ba? Pero ngayon pa lang, hataw na natin. Kasi pag hindi po tayo humataw, wala tayong mararating. Pag hindi po tayo humataw, naging kontento lang tayo na okay lang yan. Ayoko ma-stress, bagalan ko lang, okay lang ako, ganyan. Hindi po eh. Kailangan po, may timeline tayo eh. Kailangan gawin na natin ngayon para eventually time and financial freedom po. So, what if hindi ka pa, kino-question mo, why am I not successful yet? Kino-question mo bakit di pa ako successful? Pumasok na ako sa IM Worldwide, hindi pa ako successful. So, simple lang po ang sagot dyan, mga mentors.
Kasi wala kang big dream. Wala kang goal. So siguro wala kang dream board eh. Wala kang goal board, 'di ba? So paano ka magkakaroon ng big dreams? Wala kang direksyon. So pag wala kang big dream, definitely because wala kang big income. And then bakit hindi ka nagkaroon ng malaking income? Hindi ka nakaproduce ng malaking network. All because hindi ka nakamultiply. Bakit hindi nakamultiply? Kasi nga hindi mo natutunan kung paano ka nag-delegate. Sinolo mo lahat. Kasi hindi ka nakaduplicate. Bakit hindi ka nakaduplicate? Kasi hindi ka nagturo. And simply lang, bakit hindi ka nakapagturo? Kasi ikaw mismo hindi ka natuto. Bakit hindi ka natuto? Kasi hindi naman masama ang ugali. Wala ka lang good listening and learning attitude. So, wala talaga. Wala talagang mararating. Di mo talaga mararating yung big dreams mo. Sinong responsable kung bakit wala kang nararating? Ayan, tinuro na naman po. Kung kanino nakaturo yung daliri, ikaw yung may kasalanan. Ako yung may kasalanan. Kung wala pa akong nararating sa ngayon, ako yung may kasalanan. Baka ang bagal-bagal ko, baka nakakampante lang ako, baka hindi ako ma-attend ng training. Ay, alam ko na yan. Baka may alam ko na yan personality, attitude ako. Ganyan. O baka wala akong goal board. Ganyan. So, wala. Kailangan po talaga, meron tayong goal. And eto po, wag nating i-reinvent yung wheel. Why reinvent the wheel when we don't have to? Kasi nga po, simpleng-simple sa I Am Worldwide. Itinuro na, ladder of success. Susundan mo na lang. First step, first things first. Susundan mo na lang siya. Sundan mo yung proseso and you have to trust the process. Pag hindi ka nag-trust sa proseso at gumawa ka ng sarili mong, nag-create ka ng sarili mong wheel, ginawa mong triangle yung gulong mo, paano ka aabante? Kailangan po ang gulong bilog para gumulong siya. Huwag nating i-reinvent. Sundin natin yung proseso dito sa I Am Worldwide. You are the creator of our own destiny. Sabi ko nga, success is a personal choice, hindi po ba? Success doesn't come to us. We have to go for it. We have to chase it. We have to chase success. Kasi hindi yan lalapit sa atin. Tayo ang pupunta sa success natin. Tayo ang tatrabaho sa success natin. Even yung mga nanalo nga sa loto, they win the lotto, but that doesn't necessarily mean na successful sila. Karamihan nga sa kanila naghirap ulit. Because hindi sila nagdaan dun sa proseso na nakuha nila yung malaking pera, hindi sila dumaan sa proseso kung paano nila nakuha yun. So masarap pa rin kasi yung nagdadaan sa proseso. Sabi nga, masarap namnamin yung tagumpay pag dumaan ka sa hirap. Hindi po ba? So eto pang isa, kailangan natin to dream big. Dream big. And if you believe in God, dream bigger. Bakit po? Because Matthew chapter 19 verse 26 says, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Wala pong imposible sa Kanya. Basta, ginagawa lang po natin yung part natin. Hindi naman po, yaan, basta na lang ang grasya ay dadating galing sa langit, di po ba? Sabi nga po, do our best and God will do the rest. Rest in God and He will do what is best. Di po ba? Pero, whatever, walang imposible. Kaya po mga ments, whatever it takes, gawin natin yung business with I Am Worldwide. Kasi malinaw naman po sa atin yung end result. Di po ba? So, yun lang po mga mentors. I just wanna thank Mother Ments Naomi for giving me the opportunity again na mag-speak and makapag-share ng aking knowledge sa Conquerors. And thank you po kay Father Ments Edward, kay Mentor Hannah Hazel for being my co-host today. Thank you so much po. Again, my name is Normeline Villarman Hauk. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Back to you, Mentor Hazel. Thank you so much. Ayan, so thank you po kay Mentor Normelin. No, grabe. Punong-puno, nag-overflow na umaapaw na learnings. Ayan, so before tayo picture po muna tayo. Thank you po.
Ayan, amazing morning. Ayan, oh. Ay, thank you so much, Mentor Normelin. Grabe, sobra. Ang lupit na magbagsak ni Mentor Normelin, no? So, talagang kitang-kita mo na kung paano niya pinaghandaan, kung paano niya talaga inaral, paano siya naghasa talaga ng Sonya, na? So, kailangan talaga atin tayo ng training. So, hahasain natin, huwag lang po tayo puro invite, prospecting, or marketing. So, dapat maghahasa din talaga tayo. So, I thank you so much, Mentor Normelin. Grabe na. So, ano lang yan, wala pang isang taon yan, pero ang lupit na mag-speaker. So, grabe talaga. Thank you so much. Ayun, picture po muna tayo. Kayong dalawa po muna, Mens. So, wala po muna mag-chat mga mentors para wala po lumabas na chat. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay. So, spotlight ko muna si Mentor Norman. 1, 2, 3, smile. Okay. So, gallery view po tayo. Sa mga kaya po mag-open cam, so please open cam po tayo para maganda tingnan sa ating poster. Yan. So, yan. Dami naka-open cam. No? So, lahat naman naka-open cam. Yan. So, yan. Please sign and smile po tayo. Hindi natin alam kung nasan tayo. Okay. Second slide. Okay. So, may naka-open cam pa rin. Mentor Jane ka nang Marvin na nga. Ayun. Please smile. Ayun. Thank you so much, Mentor. So, balik po sa'yo, Mentor Hazel. Ayan, so thank you po Mentor Mark, no? Ayan, so grabe yung learnings po natin for today, no? Kumbaga, nakikinig tayo, parang hindi tayo makapagpigil hininga sa dami ng mga naibagsak sa atin ni Mentor Norbilin. Ayan, so before that, no? Can you raise your hand po sa lahat po ng kung sino pong gustong mag-ask ng question or take away, unmute lang po kayo or mag-chat po kayo. Ayan, go mentors. Ayan, si Mentor Edward daw po. Ayan, amazing morning po. Grabe, no? Nakakatawa naman po dahil sabi nga naman Mentor Mark wala pang 1 year pero parang 10 years na siya sa negosyo yun. So amazing morning po, no? So pasensya na po at medyo kagagaling lang po natin sa karamdaman pero nakakatawa naman po dahil sa ating simple organic barley napaaga po yung paggaling natin. So ayun. So gusto ko lang pong i-congratulate si Mentor Normelin kasi dahil siya po ay isa sa mga leaders po ng Team Diamond Eagles na talagang grabe po yung resulta pagdating sa pagiging speaker, pagiging host and everything at the same time pag-IBP anytime kahit saan mo isa lang minsan talagang grabe yung dedication at the same time grabe yung paghawak niya ng leaders. So pinakamalaki pong team ang Team White Knights sa Team Diamond Eagles. Pero isa lang po ang pinaka-question ko, Mentor Normelin. Excuse me po. Inom lang po ang tubig. Ayan na naman po, umatake. Ayun. Ang pinaka-question ko po is, papaano mo po i-delegate or oh, konti. Okay. Paano po dinedelegate at the same time? Kasi ang pinaka-topic nga po natin is ladder of success. How can you delegate or how can you teach your downline na hindi siya magmumukhang inuutusan mo sila? Yun po yung question ko. Marami pong salamat. Pwede pong pa-unmute yung isang Mentor Mark, pa-co-host yung isang Mentor Normelin. Ayan. Okay na po. Kasi nag-e-echo po. Thank you po, Mentor Mark. Nag-e-echo po kasi yung isa.
Ayun. So, paano ba ako nagde-delegate nang hindi ko nagmumukhang inuutusan? I gave them examples. So, sasabihin ko sa kanila na usually ganito ginagawa ko. Halimbawa kay Mentor Carol. Mens, ikaw na mag-IVP dyan. Ganito kasi ginagawa ko. Ganon. Kasi ganito yung ginawa ko. So, ganito yung ginagawa ko. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. So, ikaw na muna dyan. Ganon. So, I give them examples na pagka merong, halimbawa, yung paano ka ba paano ka share ng product. So, ganito ako o paano ka, halimbawa may bagong kang prospect o merong nag-inquire sa'yo, anong approach mo? So, bibigyan ko sila ng example. So, ganito ako mag-approach ng tao. And then, ganito yung example na binibigay ko. So, halimbawa sa product, nakatry ka na ba na-try mo na yung product? Na-try mo na ba yung I Am Worldwide Barley? Pag sinabing, hindi pa, alam mo, maganda to, ganito, ganyan. So, explain ko benefits and all that. So, tuturo ko sa kanila ngayon yun. I have to teach them eh. So, they have to know kung paano gagawin. Kasi, minsan, pagka alam na nila kung paano nila gagawin yung isang bagay, actually, hindi ko na nga kailangang mag-delegate eh. Kasi sila mismo nagkukusa. IBP, Mentor Carol, Mentor Jocelyn, hindi ko sila tinutulungan mag-IBP. Nagkusa sila mismo na mag-IBP. Kasi naturuan na sila. Naturuan na namin sila kung paano mag-IBP sila. Natuto na sila by themselves. Ginusto din kasi nilang matuto para hindi din sila nakadepende sa akin. Yun kasi. So, kailangan maipa-mindset mo sa kanila yung ladder of success. Na hindi lang ako yung kailangang may GLLA, hindi lang ako yung kailangan mag-learn, hindi lang ako yung kailangang mag-teach, hindi lang ako ang kailangan mag-duplicate and mag-delegate. Kailangan sila din. So, naka-mindset na ngayon sa kanila na kailangan ko din gawin yung ladder of success. Kaya hindi ko na sila kailangang na-duplicate mo na ituro mo sa kanila, na-duplicate sila, hindi ko na kailangang mag-delegate. Kasi, yes po, tama po, Mentor Cell. Kasi sila mismo, nagkaroon sila ng mindset, I have to have the initiative na gawin ko din yung ladder of success. Hindi ko na kailangang sabihin sa kanila yon na, gawin mo ito, ikaw na mag-IBP dyan, kailangan mo itong matutunan. Actually, hindi na. Sa umpisa lang, attending training, pina-attend ko si Mentor Carol. Bakit uma-attend si Mentor Jocelyn? Because Mentor Carol told her to attend the training. So, bakit uma-attend ang leader ni Mentor Jocelyn? Because naituro na ni Mentor Carol sa kanya. Pa-attend mo din ang leader mo. So, si Mentor Jocelyn na initiative na si Mentor Carol, mag-send ka na ng yes po, Mentor Belinda. You have to set a good example. Good example talaga. Si Mentor Carol nag-IBP. So, syempre, yun nga po sabi, di ba, nahawa-hawa siya. Para kang nagko-clone ng parang cells na nabiyak yung cells. So, yung cell na yun, nabiyak ulit, ganon. So, hindi ko na kailangan mag-delegate. Kasi po, sa umpisa pa lang, pag naipa-mindset mo na sa kanila, ito yung proseso ng negosyo. Ito yung dapat mong gawin para kumita ka. Hindi po ba? So, dapat ito din yung gagawin mo. And then, pag may initiative sila na, oo nga, ito nga yung dapat kong gawin. So, sila na mismo magkukusa. Sila na mismo yung magkukusang i-learn. Sila na mismo magkukusang i-teach din sa mga leaders nila. Sila na rin ang magkukusang yes po, build relationship talaga. And sabi nga ko po nga kanina, hindi lang basta relationship ang i-build natin dito dahil people's business nga po tayo. We have to, ang mindset natin to build a long-term relationship. Kaya po kami, nagse-set up na kami to do the team building. Hindi ganun kalaki ang White Knights, pero nagse-set up na kami na magkaroon kami ng team building. Kasi para lahat ng leaders na nandito sa US na kayang umattend, magkaroon ng personal relationship. Magka-meet isa't isa, magkakilala isa't isa,
para magkaroon ng, para yung ibang leader na hindi natututo, hindi na sila mahihiya na lumapit doon sa cross line. Di ba? Hindi sila mahihiyang lumapit sa crossline kasi nabibuild na yung relationship pag nagkaroon kami ng team building. So yun po yung goal namin ni Mentor Carol, na maggawa ng team building para ma-build yung relationship within within Team White Knights. And then yun din po yung gagawin ko naman pag uwi ko sa January in the Philippines sa mga nasa Pilipinas. Gagawa din kami ng team building para yung mga nasa Pilipinas na leaders under White Knights, magkakilala din naman sila. Para kahit crossline sila, hindi sila mahihiya na lumapit. Hindi mahihiya na sabihin ko kay Mentor Marie, ask ka ng help kay Mentor Carol. Crossline sila, pero hindi na mahihiya si Mentor Marie kasi may na-build na relationship sa kanila. So yun po yung goal namin sa ngayon, na mag-build ng relationship sa bawat isa para bawat isa sa amin nagkakaturuan and bawat isa sa amin matututo sa bawat isa. Para lahat po kami aangat. Kasi yun po yung pangako ko sa kanila eh. Pag umangat ako, lahat tayo aangat. And then, paano ko gagawin yun? Ladder of success, kailangan kong ipasa sa kanila. Yun lang po yun. Wala na pong iba. Maraming salamat po, Mentor Ed. Nasinok ako kanina. Na-nervyo. Ayan, Mentor Mark din daw po. Ayun, amazing morning po, Ayan. Mentor Normelin. Grabe ka, idol Ayun, Mens, grabe. Pasalamat lang ako, Mens, sa sobrang ganda ng topic mo po. Ang ganda ng bagsakan. So, ayun. So, isusunod kasi ito si Mentor Normelin, nakikita ko na pinakamalaking team na dito sa ah, Eagles, Diamond Eagles, so kay Mentor Edward, so isa sa pinakamalaking team na ang dami na ring rank up. So wala pa siyang 1 year pero marami na siyang rank up under ng Team White Knight na talagang pumapasok din sa mga top natin sa Conqueror. So siya rin yung pinakamaraming nakakapasok doon ng mga leaders eh. No, congratulations Mentor Normelin. So talagang inaaral mo. Isa to siya kasi sa mga sa mga pressure din sa isang mentor na pag dumadami na yung leaders niya, lalo may mga rank up siya. So talagang pressure sa kanya na kailangan niyang aralin talaga yung business kasi dapat mas ahead siya sa mga downline niya. So, halimbawa, kung ikaw, marami ka ng downline, tapos sapphire ka na, tapos may mga nag-sapphire din sa'yo, so ibig sabihin pantay na kayo. So, kailangan mag step ahead ka doon. Kailangan lamang ka sa kanila pagdating sa knowledge and sa skills, no? Para talaga susundin ka rin. Kasi iba naging mindset, parehas naman tayong sapphire na. So, kailangan lamang ka sa kanila sa mindset and skills, no? So, ayun talaga, kaya talagang pressure sa kanya na talaga aralin niya talaga yung business, lalo na sa para lahat ng itatanong sa kanya ng leaders niya, so alam niya sagutin. So yun talaga mentors, kailangan natin mag-learn talaga. So kahit wala ka pang downline, lagi sinasabi yan, kung kahit wala ka pang downline, wala pang mga rank sa downline mo, so kailangan aralin mo na yung business kasi pag dumating yung time na dumami na yung downlines mo, tapos saka ka pala mag-aaral, so baka may mga makuha kang past learner, so baka maunahan ka nila, so angatan ka niya, tapos mabypass ka na kasi hindi siya magtatanong sa'yo kasi yung tanong niya hindi mo kaya sagutin. So kaya talaga pag pasok mo pa lang, pag join mo pa lang, so kailangan aralin natin yung business. So, bali, ang question ko po is, ito naman ang question ko. So, ayun. Ayun, Nanenervous Vince, ako. hingi lang naman ako ng idea para sa mga nandito na, di ba, yung iba, natatakot pa try magsalita dito, mag-speaker o mag-host. So, para magkaroon din sila ng idea, ano po yung ginagawa niyong preparation? Diba, na-assign po kayo na speaker. Ano po yung preparation na ginagawa niyo bago po dumating yung araw na kayo na po ang naka-schedule? Ayan po. Ayan. Thank you po, Mentor Mark. Okay. Preparation. Meron po akong flashcards, cue card. Okay? Pero dati, unang-una po, huwag po tayong matakot mag-speak. Dati po, akala ko mahiyain ako, hindi ako nag-speak. Okay? Pero lack of self-confidence lang po yun. And isa po yan sa pinakamaganda dito sa IM Worldwide. I-build po nila ang ating self-confidence. So lahat po tayo kasi may kanya-kanyang kaalaman. Lahat po tayo may kanya-kanyang kakayanan. Hindi lang po natin yan ang ilalabas. Okay? Hindi lang po natin siya na ilalabas. So paano natin yan mailalabas? We have to try. Hindi po natin malalaman na alam natin ang isang bagay kung hindi natin susubukan. So we have to try po. So paano ba ako nagpe-prepare? Pag binigay sa akin yung I watch a lot of videos about ladder of success, YouTube dreams, okay?
I watch a lot of videos. Mentor Shirley May, Mentor Peach, even yung last na speak ng You to Dreams na bata doon sa I Am Worldwide, Mentor TJ. Madami akong winatch. And then if I have a word or a sentence na medyo parang nako-complicate ako, nire-research ko sa Google. What does it mean to be to obey and listen? And then Google is gonna give me an idea. So ayun pala yon. So nakakakuha ko ng idea, ganon. So write down ko ngayon yung mga keywords. Keywords doon sa mga ano. Kasi yung ating mga topic, pag every time nating napapakinggan, paulit-ulit tayong uma-attend ng training, paulit-ulit nga lang po, hindi po ba? Pero sabi nga po, we have to learn, unlearn, and then relearn. Okay? Kahit na napakinggan mo na, yung napakinggan mo, iwan mo sa bahay mo, makinig ka ulit kasi may bago ka ulit matututunan. Huwag po nating katakutang mag-speak. And then sabi nga po, kapag sinabi ng ating mentor, katulad noon na sabi sa akin ni Mentor Naomi, Mens, sabi niya, Mens, mag-speak ka na, noong December. Sabi niya, ha? Sabi ko, first time ko po yun na mag-speak. Ha? Mag-speak na ako. Paano ko gagawin? So, paano natin gagawin? We have to learn. Paano natin gagawin? Paano tayo mag-learn? We have to ask. Mens Ed, may sample ka? Mens Mark, pwede pong pahingi ng slides. Meron po ba kayong mga video ng mga nagbagsak niya ng topic na yan? Pwede po bang mahingi? I-watch ko lang, then kuha ko ng idea doon. And then, you have to create your own idea kung paano mo siya naintindihan. Self-explanatory lang naman po lahat eh. Kung paano natin naintindihan yung topic, ganun lang natin siya ibabagsak. Hanapin mo lang yung mga keywords para maibagsak mo siya ng mas maayos. Kaya po, sabi nga po, yung fear is false expectations appearing real. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot doon. Hindi natin siya dapat katakutan. Bakit po? Kasi po, pag kinatakutan natin siya, kinakatakutan natin yung opportunity natin na matuto. Huwag po natin katakutan yung opportunity na matuto. Kasi pag natuto tayo, dyan tayo mag-grow. Pag nag-grow tayo, mas lalaki po yung, magiging malaki po yung advantage natin and yung possibility na magkapag-create tayo ng mas malaking organization kasi natuto tayo. So, yun lang po, Men's Mark. Thank you so much po. Ayun. Thank you so much po, Mentor Normelin. So, ayun mga mentors, no, dagdag ko lang, no, I hope na talagang nakakuha tayo ng idea kay Mentor Normelin. No, sinabi na niya kung paano yung preparation. Kailangan talaga natin siyang aralin. So, pag nabigyan tayo ng, natulak tayo ng mentors natin, so kailangan patulak tayo. Natulak tayo na mag-speaker. So, kailangan aralin natin siya bago yung schedule natin. So, para mas okay yung pagbagsak natin. Kasi, isa rin yung sinasabi ni Mentor na yun, na kailangan aralin talaga. Pag speaker ka, aralin mo. Kasi, kaya nga binibigay siya, ini-schedule ka ng mas maaga para mayroon ka pang time na aralin yung topic mo. So ayun, so kailangan lang natin magpa-push kung tinutulak tayo kasi doon tayo mag-grow eh. So kailangan yes mentor tayo, wag tayong magno-no mentor. Kasi pag tinanggihan mo ang isang opportunity, so napupunta sa iba. So dapat yung opportunity na yun, dapat grow mo na. So yung iba yung nag-grow. So ikaw ano? O baka 1 year ka na, hindi ka pa nag-host, hindi ka pa nag-speaker. So, kailangan, ano natin siya, grab natin yung mga opportunity ganyan kasi tayo ang mag-grow dyan. So, once na tayo nag-grow niyan, so walang makakuha ng grow na yan sa atin. Okay, so ayun lang po. Thank you so much po, Mentor Normelin, and balik po sa Mentor Hazel. Ayan, thank you po, Mentor Normelin, Mentor Mark, no? So, may mga question pa po ba kayo? Pahabol po para kay Mentor Ako po Normelin. may question. Mentor Belinda po. Yes po. Yes po. Idol. Mentor. Ano yan? Idol ko yan kasi magkakasama kami sa grupo kay Men's Ed. Ang tanong ko sa iyo, Men's Normelin, mas nauna pa nga ako sa iyo, pero ang dami mo ng learnings and knowledge na nakuha. Paano mo ginawa na sa short time, ang dami mo na mga learnings, ang dami mong na ano ba, na store sa iyo na mga knowledge at saka mga learnings na alam ko full-time worker ka pa rin, may full-time job ka. Tapos ang dami mo pa, biro yun nag-online selling pa yan. Tapos ang dami niyo ng learning. So paano lalo siyempre yung mga mas bago-bago pa rin. Miski na yung mga dati pa rin. Paano mo na-acquire yung mga ganyang knowledge and learnings na
na i-share mo sa amin ngayon. Thank you, Mens. Ayun. Thank you so much, Mens Belinda. Okay po. Ganito po nung nagsisimula ako, naikwento ko na po ito dati. May nag-walk out na client sa akin. Okay? It doesn't, I don't think na nag-walk out siya kasi mali yung sagot ko sa kanya. Hindi lang niya tinanggap. Hindi lang niya tinanggap yung sinagot ko sa kanya. Okay? So sabi ko kay Mens Ed, ganito ba mararanasan ko every time may mag-walk out? Parang ayoko na yata, Mens. Sabi ko ganon. Okay? Pero sabi ko, ayoko na mangyari yun. So ayoko nang mangyari na hindi ko alam o hindi tama yung nasasagot ko. So kailangan kong aralin yung business. Paano ko po siya inaral? Mga mens, sa totoo lang, yung asawa ko nga po sabi sa akin, it's all about barley, it's all about barley. Kasi po, nasa trabaho ako, nakikinig ako ng mga video sa IM Worldwide. Okay? Nagpapasyente ako, kahit na nililipat ko yung pasyente, nagpapakain ako, may Bluetooth ako, nakikinig lang ako sa IM Worldwide. Nagdadrive pa uwi, papasok, nakikinig lang ako. Dito sa bahay, naglalaba ako, naglilinis, nagluluto, kahit na anong ginagawa ko, nakikinig lang ako dito sa IM Worldwide. Dito, IM5, napakaraming beses ko na yung napakinggan. U2 Dreams, napakaraming beses ko na yung napakinggan. ABC to Success. Ang U2 Dreams po at saka ABC to Success, yan po yung nagbigay sa akin ng push para magkaroon ng, and mag-motivate sa akin para magkaroon ako ng mas malawak na pangunawa na gawin ko na mag-speak and build my self-confidence. Okay? U2 Dreams and ABC to Success. Why I am? I have to know why I am because I have to know ano ba ang networking. This is my first time to do networking. I don't know anything about this. So kailangan ko siyang malaman. And bakit kailangan IM Worldwide na network company? Di po ba? Tapos yung IBP, hanggang sa IDBP ni Mentor Pitch, paulit-ulit ko siyang pinanood. Although hindi ganun kadali maintindihan yung 13 ways to earn. Recently ko nga lang siya natutunan as in lahat-lahat eh. Pero inaral ko siya. Kasi ganun lang yun Mens eh. Aralin mo and then paano mo siya i-apply sa sarili mo. Sabi nga, hindi ba, knowledge is power. Pero kailangan may application. Kasi pag walang application, knowledge, wala yan. Hindi mo in-apply, natuto ka lang, walang application. So wala yon. So I have to apply. So anong natutunan ko? I learned how to do the business presentation. I present. Nagpe-present ako sa mga clients. So anong nangyari? Nakuha ko si Mens Carol, nakuha ko si Mens Annalie, nakuha ko si Mens Nenet, si ganito, si ganyan, si ganon. So, nag-rank up ako. So, anong nangyari? Sabi ko kay Mens Carol, Mens, sabi kong ganon, daming pumasok sa kanya. You have to rank up. Sabi ko, kailangan mo mag-rank up because naintindihan ko na kasi yung importance of rank up. Kailangan natin mag-rank up. So, yun. So, again, bagong knowledge na naman, important of rank up, hindi po ba? So, bago na naman yun. So, kailangan talaga, palagi tayong empty cup. Kasi palagi may bago, nang may bago. O tapos bigla, meron palang manual 0.01, tapos may manual 3. Sabi ko, ay, meron pala yun. So, kailangan mo ulit aralin yun. Di ba? So, may Facebook Live pala. So, kailangan mo ulit aralin yung Facebook Live. Meron palang goal setting. Kailangan mo ulit aralin yung goal setting. So, ang dami mong kailangang aralin, pero kailangan mo siyang aralin. Kasi yun yung umpisa doon sa ladder of success. Kailangan mong magkaroon ng good listening and learning attitude and then kailangan mo siyang aralin dahil pag wala kang natutunan, wala kang ipapasa sa mga leaders mo. Hindi po ba? So, kailangan matuto ka so you can pass it on to your leader. Sabi ko nga po, natuto ako, then nakita nila, napasa ko sa kanila, then sila na mismo, ginugusto na nila, nag-take initiative na sila na matuto na din. Para may ipapasa din sila sa leader nila. And then, yung mga leaders nila, natuturuan na din na sila din mismo magkaroon ng initiative, matuto din. So, pasa-pasa. Ano pong nangyayari? Nakaka-duplicate, nakaka-delegate, nagmo-multiply. So, ganun lang po siya. Aralin as in lahat. Huwag kang mamili. Sabi nga po, wag nating i-filter kung ano yun lang yung gusto nating aralin, yun lang yung aaralin natin. Hindi po, wag natin silang i-filter. Alam niyo po, even yung mga journey
yung mga journey ng mga mentors dito na naglabas na ng magagarang kotse, even ng mga simpleng kotse lang, even yung mga journey nila, pinapanood ko po yun. Paano sila nagkaroon ng mindset na ilabas ko tong kotse na to, samantalang ito pa lang siya, hindi pa naman siya nakakaangat. Kasi bawat isa nga po sa atin, pwede tayong matuto sa bawat isa. So sila, even ganun lang sila, matututo tayo sa kanila, doon sa mismong story nila. Kaya nga po nagpapalabas yung I Am Worldwide na mag-speak ka and kwento mo yung journey mo. Because some people could learn from your journey also. Hindi lang po na pinagbigay tayo na mag-speak ka to share your journey. It's because gusto lang mag-share ng journey. No, because they want us to share our journey because we could inspire and motivate other people na gawin din kung paano natin ginawa yung business dito sa I Am Worldwide para sila din eventually magkaroon na rin sila ng results na makakapagbigay sa kanila ng chance na magbigay din ng sarili nilang journey to motivate and inspire naman other people as well. So yun, ganun lang po, aralin lang po, wag nating i-filter, aralin po nating lahat. Alam nyo po ngayon, ako ang inaaral ko, outside pa nga ng outside pa nga ng I Am Worldwide Network business eh. Ang inaaral ko ngayon, ano ba talaga ang networking? Because like what I said, first time ko mag-networking. So ano ba talagang networking? So yun po yung inaaral ko ngayon. Dami kong video na pinapanood sa YouTube. Ano ba ang networking? Why do I have to do networking? Bakit ako kayang payamanin ng networking? Anong meron dito? Anong dapat kong gawin? Inaaral ko po yun ngayon. Yun ang pinapakinggan kong mga video kasi marami na rin ako napanood na video sa I Am Worldwide. So, I'm going outside I Am Worldwide para maaral ko yung totality. Ano ba talaga networking? So, I have to understand it kasi. Yes. Yes po. Ang networking kasi, sa mga hindi nakakaintindi, ni-research ko pa po yan. Ano ba talaga ang networking? Networking talaga is making connections and building relationship so we can introduce better opportunity. So kahit i-research niyo po sa Google, yun po talaga yung meaning ng networking. Ang iba po kasi, ayoko nang mag-join sa networking. Kasi yan, pyramiding lang yan. Tao-tao, pyramiding. Kaya po ako, even dun sa mga prospect ko, pagka sinabi sa akin na gano'n, no, sabi ko, that's not true. Sabi kong gano'n. Because alam niyo ba, pinapangit lang ng ibang tao yung networking. But actually, the networking is making connection and building relationship. Nagko-connect tayo, nagko-connect ang mga tao para mag-build ng relationship. Hindi lang basta magnegosyo. Relationship business din po tayo, people business nga po tayo, di po ba? So yun, aral lang po tayo ng aral. Kahit saan naman po, kahit yung sabi nga po ko po kanina, yung pinaka-successful na mga tao, wala po silang ginagawa mula noon hanggang ngayon. Kung bakit sila nag-i-stay being successful? Because they continue to learn. Learn, unlearn, and relearn. Ganun lang po. So yun lang po. Thank you so much po, Mens Belinda. Thank you so much. Thank you, Mens. Maraming learnings. Grabe mga questions. Na-nervous ako. Ayan, thank you po no sa lahat po ng mga nag-question no. So ayan, grabe yung learnings natin. So may konti lang po akong take away no. So nakaka-bless po yung tinuro po talaga sa atin ni mentor Normally no yung about sa yung pinaka-essence po ng ginagawa natin, yung attitude po talaga is everything. Ayan, so yun yung pinaka-key. Tapos yung success to ladder naman no, yung tinuro niya sa atin, success is to consistently surround yourself with the positive, successful people. So ayun, sobrang nakaka-bless kasi yun yung pinaka gagawin po talaga natin para mag-success. Yung ladder is yung process na sinasabi din ni Mentor Normally, no, kung paano po tayo mag-trust sa process. Yung paano, kasi mabilis din po tayo tumingin sa result ng mga mentors, ganyan sila. Pero what about the process? Doon po talaga mahuhook yung natin, yung pinaka-attitude po natin. Ayan. So, God bless everyone. So, magko-closing prayer po muna tayo before we end. Ayan. So,
close our eyes, no? Father God, we thank you, Lord, for this day, Panginoon. Salamat, Lord. Nag-end up ito, Panginoon, ng more learnings, application, and sa lahat po ng mga mentors na nandito, Panginoon. Salamat, Lord, na yung ladder to success, Father God, the step by step in our life, Panginoon, na magawa namin, Lord, yung mga purpose kung bakit namin ginagawa, Lord, yung aming negosyo, Panginoon. Salamat sa aming speakers, Mentor Normelin, Lord. Salamat sa courageous heart niya, Panginoon, yung kanyang Lord, ng hardworking, yung pagtuturo, Lord God, yung pag-aaral niya, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Salamat, O God, na she continue, Lord, na mag-learn, Panginoon, at paano din niya nang ma-share yung mga learnings niya para ma-duplicate din po ang bawat leaders, O God. We thank you, Lord, sa wisdom understanding na binibigay mo sa kanya, yung strength, his physical strength, spiritual strength. I thank you, Lord, lahat ng mga mentors nandito, Lord, lahat ng mga goals, Lord, na nilalagay mong seed sa heart ng bawat isa. And we thank you, Lord, that you're holding our hands, oh God, sa lahat ng gagawin namin. And Lord, yung mga steps namin, ikaw, Panginoon, yung kasama namin. And we declare your word na, Lord, nothing is impossible to you, oh God. Lord, nagdideklara kami, Lord, lahat ng may mga sakit at karamdaman, Lord, ng mga mentors dito, God, touch them, Lord, where your healing touch. And thank you, Holy Spirit, na ikaw ay nag-guide sa kanila. You are the teacher and the guidance, O God. And thank you, Lord, sa peace, sa love, and the fruit of the Holy Spirit it is with us, O God. Yung joy, habang ginagawa, Lord, yung business na to, Panginoon, meron kaming joy, love, peace sa lahat ng tao. Even, Lord, yung kindness namin, Panginoon, ay laging nangingibabaw. Thank you, Father God, on this day forward, and you will bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po sa lahat. Ayan, thank you po kay Mentor Normelin, no? Sa lahat po ng mga Thank you, mentors Mentor dito. Normelin. Thank you, Mentor Normelin. Thank you, everyone. Thank you, See you Mentor next Hazel. time. Thank you Thank po. you po, everyone. Thank you po, Mentor Ed. Thank you, Mentor Naomi. Thank you, Mentor Mark. Thank you, Mentor Hazel. Thank you. Thank you so much Thank po, you po. everyone. Thank you, Mentor Normalin, Mentor Hazel. Thank you, Core, everyone. Eh, eh.